Minsan ay naisipan naming mag-movie marathon ng kaibigan kong si Nika. Habang naghahanap kami ng mapapanood ay nakisuyo ako kay Yaya na ibili kami ng snacks. Agad niya naman akong sinunod. Walang pagdadalawang isip niya akong hininga ng pambili at agad na umalis. Matapos naming makahanap ng panonoorin ni Nika ay mabilis na kaming nag-set up. Makalipas lang ang 5 minuto ay bumalik na rin si Yaya. Bitbit na nito ang mga snacks na nirequest ko. Nang sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag pero parang may iba kay Yaya. Bigla na lang akong kinilabutan habang nakatitig sa kanya. Parang may iba sa mga ngiting pinakawalan niya. Nakakikilabot. Nakakabahala. Nakakapanindig balahibo. Nakakatakot. Hanggang sa umalis na nga ito ay halos hindi pa rin ako makakurap dala ng matinding kaba. Natauhan lang ako nang biglang magsalita si Nika na nasa tabi ko na pala. Si Rodel nga pala, tanong ni Nika. Nakababata kong kapatid si Rodel. Nang maalala ko ito ay tsaka ko lang ito naisipang tawagan. Malapit na kasing dumilim. Dapat ay nasa bahay na ito. Nasaan ka? Ba't ang tagal mo? Bungad ko nang sagutin ni Rodel ang kanyang telepono. Pero ganun na lang ang tindi ng kilabot na gumapang sa buong katawan ko nang sabihin nito ang ginagawa niya at kung sino ang kasama niya. Halos lahat ng balahibo ko ay nagtayuan, dala ng matinding takot na unti-unting naglalakbay sa katawan ko. Maging ang panginginig ng kamay ko ay hindi ko nagawang pigilan at nabitiwan ko ang hawak kong telepono. Habang paulit-ulit na rumirehistro sa utak ko ang sinabing sagot ng kapatid ko. Pauwi na ako ate, kasama ko si Yaya. Dumaan pa kasi kami sa palengke para mamili ng panghapunan eh. Mamaya na ang snacks na pinabili mo. Malinaw kong narinig ang lahat ng sinabi niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Kasama niya si Yaya.